nyo ba na meron pala mga influencers galing TikTok na mga mamamatay tao pala? Etong tatanungin ko sa inyo. Ano ang kaya mong gawin para sa tao na mahal mo? Kaya mo bang humarap sa mga tao para sabihin na inosente siya matapos mong masaksihan yung karumal-dumal na krimen na ginawa niya mismo? Sino sila John Tay Collier at Eric Dodds? At bakit mula sa pagiging couple goals ay tinawag silang TikTok couple murderer? Bago natin ipagpatuloy yung video natin ngayong araw, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang yung question of the day sa dulo ng video na to. Ito, sila John Tay Collier at Eric Dodds. Isa sila sa mga pinakasikat na LGBT couple at influencers sa TikTok noong 2022. Meron silang mahigit 800,000 followers sa TikTok at OnlyFans. Talaga namang maraming tao sa buong mundo ang nakasaksi ng pag-iibigan nila. Couple goals tawag nga nila, di ba? Kaya naman sa edad na 23 years old noong 2022, masasabi na naging successful ang magsyotang ito. Nag-viral sila sa TikTok at social media dahil sa mga pro-LGBTQ+ content nila. Tignan nyo maigi yung mga video. Kahit sino naman kahit hindi ka LGBTQ, mapapasana all ka Sino bang hindi gusto magkaroon ng jowa, di ba? Makikita mo kasi yung affection nila para sa isa't isa at masasabi mo na mahal talaga nila yung jowa nila. Kaya maraming nagulat talaga na mapabalita na nasangkot ang isa sa kanila sa kasong pagpatay. Pero, ito yung tanong. Ano ba yung nangyari dyan? Inosente nga ba talaga sila kagaya ng sinasabi nila sa press release sa social media? Puntahan natin yung pagpatay na nangyari. Mag-ready kayo ha, hindi para sa lahat ng kwento na to. August 1, 2022. Natagpuan patay ang 29 years old na si Dakota Bradshaw sa loob ng sarili niyang bahay matapos rumisponde ang mga pulis sa report na meron daw pamamaril. So nagtanong sila dun sa mga witnesses. Nakakita daw sila ng isang pulang truck at blue na Dodge Challenger na papaalis ng bahay ni Bradshaw matapos nilang marinig yung putok ng barel. Ilang araw matapos daw ang insidente na yan, around August 8, sinasabing nakakuha ng sapat na ebidensya yung mga pulis para arestuhin yung isa sa mga nakilalang suspects. Kaya naman laking gulat ng lahat na by August 10, inaresto ang sikat na TikTok star na si John Tay Collier. Dahil na rin sa kaliwat kanan na ulan ng mga comment ng mga tao at para daw makuha yung simpatsya ng mga followers nila, yung boyfriend ni John Tay na itong si Eric Dodds, nag-release siya ng video sa TikTok para mag-update dun sa mga followers nila at para sabihin at patunayan sa mga tao na inosente itong si John Tay. Ito yung isa sa mga sinabi niya sa video. Trying my best to hold back my tears. I miss my baby. He is innocent and he said he loved y'all so much and thanks for the concerns. Sinasabing gumawa din daw si Eric ng GoFundMe para matulungan ng mga followers nila at yung mga nagmamahal sa kanila na patunayan ng pagiging inosente ni John Tay. Siguro pambayad ng mga lawyers, ganyan. Sabi niya, hindi raw kaya ni John Tay na manakit at lalong-lalo na ang pumatay ng tao. At sigurado siya na hindi si John Tay ang pumatay dito sa lalaking si Dakota Bradshaw. For the past couple of days in the media, I've been seeing a lot of things about John and y'all are concerned about John. Is he okay? Has he harmed anyone? No, he has not done anything to no one. Y'all know John? John would never harm a soul. By August 15, ilang araw matapos maaresto yung boyfriend niya, nag-release na rin ng warrant of arrest para kay Eric. Teka, bakit may plot twist na naman? August 16, tuluyan siyang naaresto and from here on, naging tahimik na sa social media yung account ng dalawa. Ngayon, bakit pati siya inaresto na rin? Ano kaya talaga yung nangyari? Inimbestigan nila to, no? At ito yung sabi, nakatulong ng malaki sa kaso yung mga sasakyan at nakita ng mga witnesses
dahil tumutugma ang mga sasakyan nito sa dati nang naipost ng dalawa sa social media. Ito yon. Idagdag pa na ginamit din ng mga investigador yung phone at social media accounts ng dalawa para ma-resolve yung kaso. Kumbaga digital footprints na tinatawag. Bukod kay Dodds at Collier, may dalawa pang suspect na kinilala, ngunit isa sa mga ito ay di pa natatagpuan hanggang sa ngayon. Yung isa naman, nag-plead ng guilty at kusang inamin yung mga pangyayari. Ayon sa kwento, ang dahilan ng pagpunta nila sa bahay ni Bradshaw ay para kunin yung Blue Dodge Challenger na nandoon sa bahay niya. Ayon sa mga testimonya, sumakay sila sa isang red pickup truck para mapuntahan yung bahay. At lahat sila ay armado. Kontra sa sinasabi ni Eric sa social media na inosente siya at si John Tay. Ayon sa kasama nila na umamin, si John Tay daw ang pinaka-emosyonal sa kanila nung oras na yon. He was even crying in rage, no? Nagwawala habang umiiyak na merong dalang isang rifle, baril. Pagkatapos nito, narinig na nila yung putok ng baril at saka dali-daling umalis gamit yung pick-up truck at yung Blue Dodge Challenger na kinuha sa loob ng property ni Bradshaw. Grabe, di ba? Sino mag-aakala na yung mga influencers lang ba, di ba? Mga sumisikat sa internet, kaya palang gumawa ng ganitong mga bagay din. Nakakatakot. Yung pang-apat na suspect, puntahan natin siya. Hindi siya naaresto, pero kinilala siya bilang si Darius Woods. Ito yung larawan niya. Sabi dun mga pulis, no, si Darius ay isang miyembro ng isang shooting party at nakapatay nga ng dalawa pang tao, meron nang napatay bago pa man din yung insidenteng ito kay Dakota. So may mga history na rin talaga yung kung ano man ditong nangyayari sa grupo nila. So tatanungin natin ngayon, ano pong nangyari, Kuya Claro, sa kanila? Nasentensyahan ng life sentence na walang posibilidad ng parol etong si Eric Dodds. Ibig sabihin, hindi na siya pwede makalaya at talagang kulong na talaga siya habang buhay. Habang nababaan naman ng life sentence with the possibility of parole at additional na 5 years of possession of firearms si John Tay Collier. Hindi ko alam kung paano yung mangyayari dun sa habang buhay tas madadagdagan ng 5 taon. Hindi ko sure kung paano yun. So kung alam nyo kung ano yung mangyayari sa ganon, i-comment nyo na lang din sa ilalim. At isa pa sa mga tanong din dito kasi, no, yung bakit napaka-easily, matagal ng issue rin sa kanila yan, no, na bakit napakabilis makahawak ng mga baril sa kanila. Matagal na nilang pinag-uusapan yan eh. Nakakalungkot. Eh, hindi lang din sa kanila. Dito sa atin, di ba, ang dami rin mga issue sa atin ng ganyan, mga nababaril, ligaw na bala, kakalungkot. Isa siguro tong kwento na to sa mga patunay na hindi lahat ng balitang naririnig natin sa social media at hindi lahat ng nakikita natin sa mga idolo nating influencers ay totoo. Marami talaga, syempre, ay palabas lang, no? Hindi ko sinasabing lahat, no? Pero meron talagang ang mga vlogs ay palabas lang, dinadagdagan, hindi pinapakita yung mga pangit na bagay, ika nga. And that is true for everyone. Minsan, sa likod ng mga ngiti, sa likod ng mga pranks, mga pabonggahan at paramihan ng mga gamit, paramihan ng kayamanan na napapanood natin, may mga natatago pala na mga mas maglagim na katotohanan. Ito yung question of the day natin para sa araw na to. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell para sa 1,000 Gcash giveaway natin. Kung ikaw, yung isa sa couple kanina, kaya mo bang gawin na pagtakpan yung pagkakamali na ginawa ng taong mahal mo? Magsisisi ka ba kung sakaling ginawa mo ito? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clary III. Nagpapaalam. Listen for real, this is some heartfelt stuff. When we go to sleep, and we not, like, if we go to sleep like this, I'm having a nightmare. If we go to sleep like this, oh my God, I just feel like we're in heaven. It feel like, oh my God, like I just want to die and we could just be in a casket together just like this. Like my heart just melt, everything just get warm. It's just warm feeling just to be together like this. Come on, let's show 'em.
I'm gonna break my damn neck. But yeah, it's just a warm feeling. So